May ibang pamilya ang asawa ko at buong pamilya. Niya ay itinago ito sa akin na nang dalhin ko ang kambal na anak na minatulala ang kanyang pamilya sa araw ngang aming ika-anibersaryo nang. Kasal umuwi ako ang 2 oras na, mas maaga mula sa trabaho. Pumili ako enigay cake at red wine. Gusto kong gisurpresahin ang asawa kong si Yosena. Buksan ko ang pinto, walang tao sa sala mula sa kwarto, narinig ko ang pabulong na boses ng biyanan kong si Carmela. Yung isa ay kailangang pumasok sa pribadong elementarya ang tuition. Ay 5,000 sa isang taon, hindi mo pwedeng pabayaan yon. Bumuntong hininga ang biyanan kong lalaki si Antonio. Paano natin ipapaliwanag kay Maria? Paano kung malaman niya kahit malaman niya? Ano naman? Makikipaghiwalay ba siya? Ang boses ni Carmela ay may kasamang panunuya gaya ng dati. 6 na taon na ang kambal, hahayaan ba niyang lumaki ang naanak niya nung walang ama? Nakatayo ako sa labas ng pinto at ang cake na hawak ko ay nahulog sa sahig. Ang cream at strawberry ay nakalat-tulat ng duro kong puso. Nang gabing iyon umuwi si Jose na parang walang nangyari. Hinalikan niya ako sa noo at inyabot ang isang kahon ng kwintas. Mahal, happy 7th anniversary. Tinitigan ko ang kanyang maamong ngiti at naalala ang mangga narinig ko kaninang araw. Parang nasusuka ako, alam ni buong pamilya. Ako lang ang nakakaalam, mayroon siyang ibang pamilya, ibang anak at ako ang nakisang tanga sa pamilyang ito. 3:00 ng umaga tumunok ang alarm clock. Pikit matang inabot ni Maria ang orasan para patayin ito at nagtagal paeng 3 minuto sa kama. Ito ang tanging oras sa buong araw na ganap. 3 minutong hindi siya asawa, hindi ina, hindi manugang 6:33 ng umaga bumangon siya at tahimik na nag-ayos. Ang babay sa salamin ay 35 taong gulang na may mapinong linya na sa gilid ng kanyang mata, ngunit maayos pa rin ang kanyang balat, epekto ng buwan ng paggasta ng at lumapon. Sa beauty salon, sa master's bedroom, tulog pa rin ang asawa niyang si Jose. Nakatagilid ito at pantay ang haginga. Ang sinanga umaga ay tumatago sa siwangang kurtina. Tumatama sa kanyang muha, gwapo pa rin ang muha na iyon. 7 taon na silang kasal, bahagyang umatras ang kanyang hairline, ngunit napanatili niya ang magandang pangangatawan. 3 beses sa isang linggo siyang nasa gym, pinakmasdan siya ni Maria sandali pagkatapos ay pumunta sa silik na nga bata. Ang kambal na anak sina Juan at Miguel ay mahimbing pa ring natutulo. Ang kanilang 6 na taong gulang na mukha ay makamuhang makamuha na may mahabang pilik mata. Lumambot ang puso ni Maria, yumuko siya at hinalikan sila sa numama. Inaantok na, sabi ni Juan. Tulo ka pa, maaga pa. Pabulong na, sabi ni Maria. Sa kusina nahahanda na. Almusal ang biyanan niyang si Carmela. Kumukulo na ang sinanga sa kawali at umaamoy ang bango ang pritong itlog. Good morning, sabi ni Maria. Tinaas ang manggas ang damit. Ako na puwag na. Gisingin mo na lang ang mabata, sabi ni Carmela nang hindi lumilingon. May activity sila sa kinagatan ngayon, baka mahuli pa sila. Normal ang tono nito, ngunit naramaman ni Maria ang bahagyang inis. Laging ganito ang biyanan niya, magalang ngunit may distansya. Laging may harang sa loob ng 7 taon. Hindi sila nag-away, pero hindi rin sila naging malapit sa isa't isa. 7 nang umaga nakaupo na ang buong pamilya sa hapagkainan. Si Jose ay nagbabasa ng balita sa cellphone. Ang biyanan niyang si Antonio ay nagbabasa diaro. Ang kambal ay masayang nag-usap tungkol sa drawing contest sa kindergarten. Papa, pwede mo ba kaming panorin sa contest, tanong ni Juan. Tumingin si Jose at ngumiting ang may paumanhin. Sorry nga anak, may meeting si Papa ngayon sa susunod. Promise, lagi mo namang sinasabi na sa susunod, sabi ni Miguel habang nakangguso. Disto na, sabi ni Jose habang ginugulo ang buhok. Neg, anak, mamayang gabi dadalhin kayo ni Papa sa Jollibee, gusto niyo? Opo, agad na sumaya ang 2 bata. Pinapanood ni Maria ang eksena at muling lumitaw ang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Mabuting ama si Jose o sa paningin ng iba, ngunit nitong huling 6 na buwan mas dumalas ang kanyang pagliban. Parent-teacher meetings, family day weekend, outings laging May. Dahilan mahal, parang maputla ka. Biglang sabi ni Jose, siguro kulang lang sa tulok, sabi ni
Maria, habang sumusubo ang kanin, huwa kang masyadong makpagot, hayaan mo na lang. Yung ibang bagay sa opisina, sabi ni Jose habang nilalagyan ng pritong itlog ang kanyang plato. Manager ka na ngayon, hindi mo kailangang gawin lahat alam. Niya si Maria ay isang middle-level manager sa isang multinational company at maganda ang kanyang sahot nung nabuntis siya. Pinayuhan siyang kanyang biyenan na mag-resign. Sinasabing kayang-kaya siyang buhayin ng pamilyares, hindi siya pumayag, pinilit niyang magtrabaho dahil dito na natiling malamig ang relasyon. Nilang kanyang biyenan matapos ihatid ang mga bata, nagmaneho si Maria papunta sa opisina. Habang nakatigil sa traffic light, napansin niya ang isang mahabang buhok sa passenger seat. Kulay berde at bahagyang kulot, hindi sa kanya kinuha niya ang buhok. At matagal na tinitigan, hindi nagpapasakay ng babaeng katrabaho. Si Jose sa passenger seat, sinabi niya iyon nun kanino ito tumunok ang kanyang cellphone. Si Jose, mahal, baka gabihin akong uwi. Mamaya may client dinner. Okay, dahan-dahan sa pag-inom, alam ko I love you. Pakababal ng telepono, binalot ni Maria ang buhok sa tissue at inilagay sa kanyang bag. Baka isang katrabaho lang na nakisakay, sabi niya sa sarili, huwag mag-isip ngang kung ano-ano, ngunit kapak na itanim na ang imin ni magdududa. Ito ay tutubuan maugat. Pagkatapos ng meeting sa hapon, bigla na lang naisipan ni Maria na pumunta sa opisina ni Jose Bihira. Siyang pumunta doon, ayaw din ni Jose na pumupunta siya, masama raw tingnan. Kilala siya ng receptionist, Ma'am Maria, hinahanap niyo po si Sir Jose. Umalis po siya kaninang hapon. Saan siya pumunta? Parang may meeting po yata sa client. Umiwas ng tingin ang receptionist, tumango si Maria. Salamat, umalis na siya sa elevator. Nakasalubong niya ang assistant ni Jose, si Mark. Ma'am, nagulat si Mark, daan lang ako. Napadaan lang, ngumiti si Maria, mukhang busy siya ngayon ah. Opo, medyo busy po, maraming projects, hindi makatingin sa kanya si Mark masyadong. Halata unti-unting lumubog ang puso ni Maria, maging ang assistant niya ay pinagtatakpan siya. Alas 10 ng gabi na umuwi si Jose Amoy. Alak pero hindi gaanong matapang. Habang naliligo siya, tiningnan ni Maria ang kanyang nga damit, may bahit ng pabango sa kwelyo ng kanyang polo, pambabaeng pabango, isang mabangong floral scent. Hindi ito ang brand na ginagamit niya. Mahal, pakikuha ng tuwalya, sigaw ni Jose mula sa banyo. Inabot ni Maria ang tuwalya, hinawakan ni Jose ang kanyang kamay, inilapit siya nito sa loob ng banyo sa gitna ng singaw. Hinalikan siya nito, mainit parang noong bagong kasal sila. Ngunit naamoy ni Maria ang pabango na nakmumula sa balat nito. Anong problema? Naramdaman ni Jose ang paninigas na kanyang katawan, pagod lang. Itinulak siya ni Maria, maraming ginawa sa opisina ngayon, nakahiga saka mamabilis na nakatulog. Si Jose, si Maria ay dilat na nakatitik sa kisame, 7 taon ng pagsasama, dalawang anak, isang tila perpektong buhay. Paano kung ang buhok na iyon, ang pabangon na iyon, ang umiwas na tingin ay pawang nakataon lang? Ayaw niyang isipin ng malalim. Nung weekend, sinabi ng biyenan niya na mayroon silang high school reunion at isasama niya ang kambal. Gusto sanang sumama ni Maria, ngunit sinabi ni Carmela na puro matatanda lang ang nandun at may lang sila. Ipasundo mo na lang kayo kay Jose. Huwag na. Susunduin kami ng anak ni Tita Celia. Nag-ayos si Carmela ng damit na. Apo, dun na rin kami kakain ng hapunan. Huwag niyo na kaming hintayin. Naktaka si Maria, bihira ang biyenan niyang mag-ayang lumabas kasama ang mabata at sinadya pa nitong huwag silang isa mahapon na nag-isa si Maria sa bahay at naglilinis. Sa drawer ng kwarto ng biyenan niya, nakakita siya ng isang bote ng gamot, folic acid, gamot para sa mga buntis. 58 na ang biyenan niya. Imposibleng buntis ito. Para kanino ito hawa ni Maria ang bote? Nangingini ang makamay. Naalala niya nung nakaraang buwan, sinabi ng biyenaan niya na alagaan niya ang isang may sakit na kaibigan. 3 araw siyang nawala pag-uwi niya na may nahulog na flyer ng isang baby store mula sa kanyang bag. Sabi niya inabot lang daw sa kanya sa daan. Lahat ng piraso ay nagsimulang makabit-kabit, ngunit kailangan niya ng ebidensya, isang direktang ebidensya na hindi may tatanggi. Lunes, naglif si Maria at pumunta sa isang telecommunications company. Ang mobile plan nila ni Jose ay isang family plan at ang pangunahing linya ay nasa pangalan niya. Gamit ang dahilan na nakalimutan niya ang password na kuha
Niya ang kolo para sa huling 6 na buwan. Isang numero ang madalas na lumitaw, halos araw-araw. Hindi mahaba ang mga tawak ngunit regular 8 gram umaga 12 sigratas at 30 gram. Tanghali 9 ngam gabi isinulat ni Maria ang numero at hinanap ito sa social media. Ang profile picture ay isang babaeng nakatalikot. Ang pangalan Isabel. Ang profile ay private ngunit ang cover photo ay isang close-up ng makahawak na kamay. Ang kamay ng lalaki na may relo sa pulso na kaparehong kay Jose. Isang limited edition na relo regalo ni Ito nong kaarawan ni Jose nung nakaraang taon. Nakaupo si Maria sa lobby ng telco. Nanlalamig ang buong katawan, malakas ang aircon. Pero pinapapawisan siya. 7 taon, 2 anak ang akala niyang masayang pamilya ay isang malaking kasinungalingan. Tumunok ang kanyang cellphone. Si Jose, mahal, anong gusto? Mong kainin mamaya, uwi ako ng maaga para magluto. Ang boses nito ay malaming pa rin gaya ng dati. Kung sino ang babaeng iyon, kung sino ang anak na iyon, gaano na sila katagal. Ngunit sa huli ang nasabi niya lang ay kahit ano-ano. Problema, iba ang boses mo, me. Sipon lang ako, sabi ni Maria. Sige na, ibababa ko na, Bushi. Ako kailangan niya ng oras, kailangan niyang makplano. Kailangan niyang paisipan kung ano ang susunod na gagawin. Habang nagmamaneho pawi, walang tigil sa pag-iyak si Maria. Tahimik na pag-iyak, lumabo ang kanyang paningin dahil sa magaluhan na alala niya. Noong araw ngang kanilang kasal, sinabi ni Jose na mamahalin siya nito habang buhay. Na alala niya noong ipinanganak ang kambal at muntik na siyang maubusan? Na dugo, umiyak ito sa labas na delivery room. Na alala niya ang bawat anibersaryo, ang mainihanda nitong sorpresa. Peke ba lahat iyon? Ang magalambing, ang magapangako, ang mga araw at gabi? O baka mahal niya silang pareho? At gusto niya ang 2 pamilya. Pinunasan ni Maria ang kanyang luha. Hindi pwede ito, kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Pagkatapos gagawa siya ang desisyon. Sa masumunod na araw, kumilos si Maria na parang normal. Ang lahat naktrabong nakala ka ng mafabata. Nag-asikaso ng bahay. Ngunit nagsimula siyang maging mapakmatyak sa mga usapan sa bahay. Inobserbahan ang bawat ekspresyon. Ang biyena niya ay lumalayo kapag sumasagot ng telepono. Ang biyena niyang lalaki ay tumitingin sa kanya nang may halong pagkakasala. Ang cellphone ni Jose ay lagi nakataop. Biyernes ng gabi habang nanonood ng TV ang pamilya, tumuno ang cellphone ni Jose. Tiningnan niya ito at ibinaba, sino yon? Kaswal na tanong ni Maria, sales agent. Nakakainis, sabi ni Jose. Ang kulit naman palang sales agent na yan, ibinaba mo na? Tumatawa pa rin, nga. Tumayo si Jose, maliligo na ako. Iniwan niya ang cellphone sa sofa. Tinitigan ni Maria ang itim na aparato na parang nakatingin sa isang bomba. Alam niya ang password. Lahat ng password ni Jose ay kaarawan ng kambal. Pwede niyang buksan anumang oras para makita kung ano ang ipinadala ni Isabel. Ngunit hindi niya ginawa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi pa siya handang harapin ito. Sabado, sinabi ni Maria na may overtime siya sa trabaho. Maaga siyang umalis. Nagmaneho siya papunta sa isang subdivision sa Makati. Iyon ang address na nakarehistro sa numerong iyon. Maganda ang subdivision at mayos ang landscaping. Ipina ni Maria ang sasakyan sa gilid ng daan at naghintay. Hindi niya alam kung ano ang hinihintay niya. Siguro isang patunay. Bandang alas 9 ng umaga nakita niya ang sasakyan ni Jose na pumasok sa subdivision. Diretsong pinapasok ng got. Sa passenger seat may isang babae berdeng kulot na buhok, magandang mukha. Mula sa gilid mahigpit na hinawakan ni Maria ang manibela. Ang kanyang kuko ay bumaon sa kanyang palat. Masakit, pero hindi kasing sakit ng puso niya. Pinanot niya ang sasakyan na mawala sa pagitan ng magusali. At pagkatapos ay pinaandar ang sariling sasakyan at umalis. Walang iyak, walang sigaw, kakaiba.
kalma de oras na para maharap. Ngayon isang araw bago ang kanilang ika-7 anibersaryo pumunta si Maria sa isang law firm na konsulta. Siya tungkol sa diborsyo. Paghahating ang ari-arian kustodiya ng anak matapos pakinggan ng kanyang kwento pinayuhan siyang abogado na mga lapuna nga ebidensya. Ang ginawa nga asawa mo ay isang malaking pagkakamali pabor sa iyo. Yan sa paghahati ng ari-arian at sa kustodiya. Gusto ko ang kustodiya sa mga anak ko, sabi ni Maria sa kambal kadalasan ay hinahati sa bawat magulang. Pero kung may ebidensya ka na may pagkakamali, ang kabilang partido at sapat ang iyong pinansyal na kakayahan, pwede mong ipaglaban, makakakuha ako ang ebidensya. Paglabas sa law firm, pumunta si Maria sa bangko. Inilipad niya ang lahat ng kanyang personal na ipon sa isang bagong account. Ipon niya iyon mula sa maraming taon ng pagtatrabaho. Ang pera sa joint account nila ay hindi niya ginalaw. Kung gagalawin niya ito ngayon, makakahalata si Jose Gabi. Pumunta siya sa bahay nga niya. Mga magulang hindi niya sinabi ang totoo. Sinabi niya lang na namimiss niya sila. Nagluto ang kanyang ina ng masarap na hapunan. Naglabas ang kanyang ama ng paborito nitong alak na saan si Jose, bakit hindi mo kasama? Tanong ng kanyang ina. Overtime, sabi ni Maria habang nilalaya ng ala ang baso ng ama pa ma, kung sakali lang. Kung sakali lang na magiwalay kami, susuportahan niyo ba ako? Natigilan ang kaniyang mamagulang. Ana, ano bang pinagsasabi mo? Hinaplos ng ina ang kanyang kamay, mayos naman kayo, bakit ka makikipahiwalay? Natatanong lang tinitigan. Siya ng kanyang ama. Maria, sinaktan ka ba ni Jose? Hindi po. Yumuko si Maria at kumain, pagod lang po ako nito nga nakaraang araw. Kung ano-ano naisip ko. Nang gabing iyon natulog siya sa bahay kanyang nga magulang. Nakahiga sa kama kung saan siya lumaki, nakatingin sa kisame. Tuluyan ng tumulo ang kanyang maluha. Naalala niya noong bata pa siya sinabi na kanyang ama, anak ka pa, nahanap ka nga. Mapapangasawa, piliin mo yung mabay sa'yo. Nakita niya si Jose, akala niya mabay ito sa kanya ngayon. Niya nalaman na mabait pala ito sa maraming tao. Kinabukasan araw ng kanilang anibersaryo na Cliff, si Maria bumili siya ng jacket red wine. Hindi niya alam kung bakit niya binili ang mga ito. Siguro para bigyan ang disenteng pagtatapos ang kanilang pagsasama. Pagkatapos umuwi siya ng maaga at narinig niya ang usapang iyon. Ang boses ng biyanan, ang buntong hininga ng biyanan, ang pagkakaroon ng isa pang anak, ang ilang 5 na tuition fee. Lahat ng pagdududa, lahat ng hinala ay nakumpirma. Sa sandaling bumagsak ang tiyake, sasahi naramdaman ni Maria na gumuho rin ang kanyang puso, ngunit hindi siya pumasok para kumprontahin sila. Hindi siya umiyak o naiskandalo, tahimik lang siyang nakatayo sa labas, nakikinig sa usapan sa loop. Ako na ang bahala kay Maria, narinig niya ang boses ni o nasa bahay din pala ito. Hindi niya malalaman, hindi mo may tatago ang apoy sa papel, sabi ng biyena niyang lalaki. Hanggat kaya itatago natin. Bumuntong hininga si Josewala. Akong magawa kay Isabel, anak ko yon, kailangan kong panagutan. Tumalikot si Maria at dahan-dahang umalis. Paglabas na, gusali nakakasilaw ang sikat ng araw. Nakatayo siya sa ilalim ng araw, ngunit nanalamig ang buong katawan. Ganon pala isang ibang pamilya, ibang babae, ibang anak. Alam ng buong pamilya, alam ng biyena niya, marahil pating hipak niya. Siya lang ang parang tanga na walang alam. Gabi umuwi si Jose, inabot ang kuwintas. Nagsasabi ng matatamis na salita, tinitigan siya ni Maria at biglang nasuklam ang taong ito, ang mukha na ito, ang mga kamay na ito. Niyakap siya at niyakap din ang ibang babae. Sinabi sa kanya ng mahal kita at sinabi rin sa ibang babae. Tinanggap niya ang kuwintas at nagpasalamat. Pagkatapos, naligo siya. Sa ilalim ng agos ng tubig, tahimik siyang umiyak. Pagkatapos maligo, umupo siya sa harap ng salamin. Tinitigan ang sarili, taong gulang, may 2 anak, may karera at may tila perpektong pamilya. Kabanata 3, ang pagsisimula ng pagtakas ngayon ang pamilyang ito ay guguho. Ngunit hindi pwedeng basta na lang masira. May mga anak siya na kailangang protektahan. May kinabukasan na kailangang ipaglaban. Binuksan ni Maria ang isang drawer at kumuhain notebook. Nagsimula siyang magsulat ang plano, unang hakbang, mangalap ng ebidensya.
Ikalawang hakbang tiyakin ang seguridad sa pinansyal. Ikatlong hakbang mahanap ang magaling na abogado. Ikapat na hakbang maharap. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang nga anak, ang kambalang, kanyang buhay. Hindi niya sila kayang mawala. Nang pumasok si Jose sa kwarto na kahiga, na si Maria mahal tulok ka na. Pabulong niyang tanong hindi pa. Humiga si Jose at niyakap siya mula sa likod na nigas ang katawan ni Maria ngunit hindi niya ito itinulakmay bagong project sa opisina. Baka maging busy ako sabi ni Jose. Baka kailanganin ko ring ma-overtime sa weekend. Sorry hindi. Natin. Na-celebrate ng mayos ang anniversary natin. Okay, lang sabi ni Maria totoong. Okay na dahil. Simula ngayon patay na ang kanyang kasal sa dilim-dilat ang mga mata ni Maria na alala. Niya nung makasintahan pa lang sila. Araw-araw siyang sinusundo ni Jose sa trabaho. Naalala niya nung nakpropose ito nanginginig ang makamay sa kaba. Naalala niya nung ipanganak ang mga anak nila. Niyakap siya nito at sinabing, "Salamat sa hirap mo. Ang mamagagandang alaalang iyon ay naging makapatalim ngayon." Isa-isang humihiwa sa kanyang puso ngunit hindi siya pwedeng bumaksak. Para sa mga anak niya kailangan niyang maging matatak. Kinabukasan nakfile si Maria ng annual leave. Sinabi niyang gusto niyang dalhin ang mga bata para magbakasyon. Hindi. Nagduda si Jose, binigyan pa siya nito ng credit card. Enjoy kayo ng bata. Kung kulang sabihin mo lang sa akin. Tinanggap ni Maria ang habang tumatawa ng mapakla sa kanyang isip. Siguro ito ang paraan niya para bumawi sa kanyang pagkakasala. Pero hindi niya kailangan iyon. Ang kailangan niya ay katotohanan, ebidensya at lakas para lumaban. Dinala ni Maria ang kambal sa isang kalapit na probinsya sa hotel na padala siya ng sa numerong iyon. Asawa ako ni Jose, mag-usap tayo. Walang sagot. Inaasahan na ni Maria na simula niyang ayusin ang mga ebidensyang hawak niya. Screenshots ng kolok, screenshots ng social media ng babae, litrato ng folic acid sa drawer ng biyena niya, at ang litrato ng sasakyan ni Jose sa labas ng subdivision. Hindi pa sapat, kailangan niya nga mas direktang ebidensya para patunayan na may ibang pamilya si Jose, para patunayan ang kanyang pagkakamali. Matapos ang 3 araw sa hotel, umuwi si Maria kasama ang mga anak. Normal ang lahat ngunit alam niya may isang bagay na tuluyan ng nakbago. Nagsimula siyang bigyang pansin ang mga ari-arian ng pamilya. Ang titulo ng bahay ay nasa pangalan nilang dalawa ni Jose, pero ang down payment ay galing sa mabiyena niya. Ang sasakyan ay nasa pangalan ni Jose. Ang karamihan sa iPhone ay nasa joint account. Kung maghihiwalay sila, makano ang makukuha niya, at mas mahalaga ang nga anak. Hindi basta-bastang isusuko ni Jose ang kustodiya, lalo na sa kambal. Itinuturing silang yaman neng Pamilya Reyes. Nak-research si Maria online, naktanong sa mga kaibigang. Abogado Eng. Conclusion kung mapapatunayan niya ang malaking pagkakamali ni Jose at sapat ang kanyang pinansyal na kakayahan, malaki ang tansa na makuha niya ang kustodiya ng kambal. Kakayahang pinansyal, walang problema, stable ang trabaho niya, maganda ang sahod at may sarili siyang ipon. Ebidensya engge. Pagkakamali, kailangan niya ng higit pa 1 linggo. Makalipas dumating ang pagkakataon, sinabi ni Jose na may business trip siya ng 3 araw. Sinuri ni Maria ang kanyang flight information toto. Nang may flight siya ngunit nakmaniho pa rin siya papunta sa airport, naghihintay sa parking lot. Dumating ang sasakyan ni Jose sa passenger seat. Nakaupo ang babaeng iyon. Sa pagkakataong ito nakita ni Maria ng malinaw ang mukha nito, bata. Marahil magayirmisikis. Maganda at mahinhin sumunot si Maria sa loop. Pinapanatili ang distansya. Si Jose at ang babae ay walang pisikal na kontak ngunit makatabi. Silang naglalakad pabulong na nag-usap parang isang makasundong mag-asawa. Habang nagche-check-in, inabot ng babae ang kanyang ID. Kinuhaan ito ni Maria ng litrato mula sa malayo gamit ang kanyang cellphone. Pinalaki niya ang larawan at nakita ang pangalan Isabel Cruz. Siya nga hindi na nagpatuloy si Maria. Umalis na siya sa sasakyan. Matagal siyang umiyak. Ang huling hibla ng pag-asa ay naputol na. Talagang makasama si Jose at ang babaeng ito. Makasama pa silang nag-business trip pag-uwi.
Nagsimula ng kumilos si Maria kumuha. Siya ng isang private investigator para imbestigahan si Isabel ang pera ay galing sa sarili niyang account, hindi dapat makiwan ng bakas. 3 araw makalipas ipinadala ng investigator ang report. Isabel Cruz, 28, freelance illustrator na kilala si Jose. 4 na taon na ang nakalipas. 3 taon na ang nakalipas. Nanganak siyang sang babae ngayon ay 2.5 taong gulang na. Ibinili siya ni Jose ng isang tsondo sa Makati na kapangalan kay Isabel. Binibigyan siya ng 100,000 allowance kada buwan. Ang bata ay naaral sa isang pribadong preschool na may tuition fee na petsotra 1,000 kada taon. Kasama sa report ang malitrato. Litrato ni Isabel ng kanyang anak, litrato ni Jose na karga ang anak na babae, litrato ng kanilang 3 sa isang. Parkasama litrato masayang-masaya ang ngiti ni Jose, isang ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Maria. Hindi pala siya busy sa trabaho, hindi stress. Binibigay niya lang pala ang kanyang oras at ngiti sa ibang pamilya. Tinitigan ni Maria ang malitrato. Manhid ang puso kapak. Sudulan na ang sakit, hindi mo na ito mararamdaman. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang social media account ni Isabel ay nakablock sa kanya. Pero bukas sa iba nakuha ng investigator ang na-screenshot. May malitrato doon ni Jose na kasama ang anak sa kaarawan. Nito may malitrato nilang makasama sa biyahe. May litrato ni Jose na nagluluto sa kusina sa hating gabi. Ang mga caption ay laging may pagod. Na si Hubi, buti na lang andito ka ang aming munting pamilya. Naalala ni Maria na kapag nag-post siya bihirang mag-like o mag-comment si Jose. Sabi niya hindi raw siya mahilig sa cellphone, hindi pala mahilig, ayaw niya lang lumitaw sa buhay niya. Sa dulo ng report na ron ang bank statement ni Jose buwan-buwan. May regular na transfer kay Isabel. Iba-iba ang halaga, mayroon ding isang malaking gastos. Ang pagbili ng sasakyan para kay Isabel. Kinuwenta ni Maria sa loob ng 4 na taon ang ginastos ni Jose sa kabilang pamilya ay hindi bababa sa 1 milyon. At siya nakisip pa rin na nagpapakahirap ito sa trabaho, nagtitipid siya gustong makaipon para sa mas malaking bahay. Napakalaking kabalintunan isinara niya ang report na kaupo si Maria sa dilim sa labas. Ang mailaw ng siyudad, bawat bintanang may ilaw ay isang pamilya. Dati may pamilya rin siya, ngayon niya lang nalaman matagal na palang hindi buo. Nang araw na bumalik si Jose mula sa business trip, nagluto si Maria ng masarap. Nahapunan tuwang-tuwa. Ang kambal kinukwento ang mga nangyari sa mga nakaraang araw. May dalang regalo si Jose para sa mga bata, isang bagong damit para kay Maria. Salamat, kinuha ni Maria at isintabi. Hindi mo gusto? Tanong ni Jose. Gusto ko, sabi ni Maria. Kain na tayo sa hapag-kainan. Kinuwento ni Jose kung gaano naging matagumpay ang business trip. Nakakuha raw siya ng malaking kontrata. Nakikini lang si Maria. Iniisip kong kasama ba si Isabel sa paadiriwang. Gabi tulo na ang nga bata na sa study room si Maria, nag-ayos ng mga dokumento. Pumasok si Jose. Mahal na pagod kanitong nga nakaraang araw niya kapsya nito mula sa likod. Nanigas ang katawan ni Maria. Ayos lang, may problema ba naramdaman ni Jose ang kanyang pagbabago? Wala, itinula siya ni Maria. Pagod lang tinitigan siya ni Jose. May komplikadong emosyon sa kanyang nga mata. Sa isang saglit inakala ni Maria na amin na ito. Ngunit sa huli sinabi lang nito, mapahinga ka na. Alam ni Maria na hindi ito amin. Gusto niya ng 2 pamilya, 2 babae, 2 set ng anak. Nasisiyahan siya sa sitwasyon. Bakit niya ito sisirain kung gayon siya na ang sisira nito? Mula ng araw na iyon nagsimula akong lihim na maghanda para sa isang pagtakas. Ang mga pasaporte ni Kambal, birth certificate, ang aking bank statement at manakopya ng lahat ng ebidensya ay itinago ko sa isang safety deposit box sa bangko. Nag-resign ako sa trabaho ginamit ang natitirang leave at sick leave para magtagalwalang. Nakapansin na yung kakaiba. Ang isa pang anak ni Jose ay na ospital. 3 araw siyang hindi umuwi. Nadulas ang dila ng biyanan ko. Kawawa naman yung bata. Sakitin talaga, sinamaan siya ng tingin ng biyanan kong lalaki. Pero huli na nakangiti akong naampake ng gamit ng Kambal. Mama will take you to Boracay. Gusto niyo? Nagiyawan sila sa tuwa. Huli kong tiningnan ang bahay na ito kung saan ako nanirahan sa loob ng 7 taon dala. Ang nga ana umalis ako ngang hindi lumilingon. Pinatay ko ang cellphone, pinutol ang lahat ng paraan ng komunikasyon. Pagkalipas ng
3 oras tumawak si Jose sa cellphone ng biyenan ko. Galit na. Galit wala si Maria at ang nga bata. At ako na sa airport na. Sa kabilang dulo ng bansa hawa ang 3 tiket papuntang Cebu mula ngayon kami. Ay isang bagong kami nang lumipat ang eroplano. Tuwang-tuwa sina Juan at Miguel na nakadungaw. Sa bintana pinapanot, ang maulap na kaupo si Maria. Sa gitna yakap ang dalawang. Anak payapa ang kaniyang. Puso isang pakiramdam na matagal. Na niyang hindi naramdaman. Mama ilang araw. Tayo dun? Tanong ni Miguel hanggang sa maksawa kayo. Sabi ni Maria, paano si Papa, hindi ba siya? Sasama busi si Papa sa trabaho. Hinaplos ni Maria. Ang buhok ng anak, hindi ba sapat na kasama niyo si Mama? Sapat po, sabay na sabi ng dalawang bata. Ngumiti si Maria sa gitna ng ngiti na basa ang kanyang mga mata. Naalala niya ang litrato sa report ng investigator kung saan kasama ni Jose ang isa niyang anak sa isang resort. Ngayon siya naman ang magdadala ng kanyang gaanak sa isang lugar na walang kasinungalingan. Nang lumapak ang eroplano sa Cebu gabi na, dinala ni Maria ang mga anak sa isang hotel suite na nabook na niya. Malapit ito sa Manga Beach para bukas ng umaga. Ay, makakapunta sila agad. Matapos paliguan at patulugin ang mga bata, binuksan ni Maria ang bagong bili niyang cellphone at nilagyan ng bagong SIM card. Ang lumang cellphone ay naka-off na at itinapon sa basurahan sa airport. Sa bagong cellphone, isa lang ang contact, ang kanyang abogado. Si Attorney Cruz. Attorney Cruz, nakarating na kami nag-text. Siya mabuti sundin ang plano tumawag. Kaagad kung may problema ibinaba ni Maria ang cellphone at pumunta sa balkonahe ang gabi sa Cebu. Ay, mainit at mahalumigmik. Masarap ang hangin sa mukha, huminga. Siyang malalim ninamnam ang matagal ngang nawalang kalayaan, samantala sa Maynila. Magulo na ang lahat. Umuwi si Jose ng 8 gabi galing siya. Sa ospital, mataas ang laknat ng anak ni Isabel at 3 araw niya itong binantayan pagod. Pero panatak ang loob na alagaan niya ang 2 pamilya. Pagbukas ng pinto, madilim ang bahay Mariam nga anak. Sumigaw siya, walang sumasagot. Binuksan niya ang ilaw, sobrang linis ng sala. Sa ibabaw ng mesa may isang papel, sulat kamay ni Maria Jose. Dinala ko muna ang mabatahuwak mo kaming hanapin, iyon lang, walang sinabing pupuntahan, walang sinabing petsangang pagbabalik. Kinabahan si Jose, tinawagan niya ang cellphone ni Maria. Naka-off, tinawagan ang ngabiyenan niya. Hindi raw nila alam tinawagan ang nga kaibigan ni Maria. Wala raw silang kontak. Isang masamang kutop ang naramdaman niya. Tumatakbo siyang pumasok sa kwarto at binuksan ang aparador. Wala na ang madamit na madalas isuot ni Maria. Ang maleta ng kambal ay kulang ng 2. Pumunta siya sa study room. Wala na ang mahalagang dokumento ni Maria. Ang marriage certificate nila ay nandun pa. Pero wala na ang passport ni Maria na paupo. Si Jose Blanco ang isip, nalaman na ni Maria. Kailan pa niya nalaman gaano karami ang nalaman niya. Tumuno ang cellphone ang ina niyang si Carmela. Jose, kasama mo ba si Maria? At ang mga bata, naka-off ang cellphone niya. Hindi ko matawagan. Naiwan siya ang sulat. Sabi niya dinala niya ang nga bata tuyo. Ang boses ni Jose ano sumigaw. Si Carmela saan? Sila pumunta kailan? Sila babalik? Bakit hindi mo pinigilan? Paano ko pipigilan? Hindi ko nga alam na alis siya. Dahil ba nalaman na niya yung tungkol doon? Pabulong na tanong ni Carmela. Tahimik si Jose maliban doon. Wala nang ibang paliwanag. Pakababa ng telepono, napasandal si Jose sa silya. Sa mga nakaraang taon, maingat siya. Akala niya nababalanse niya ang lahat ng maayos. Si Maria ay masunurin, si Isabel ay maunawain. Walang gulo sa makabilang panik. Inisip niya pa nga, kapag medyo lumaki na ang anak niya kay Isabel, hahanap siya ng pakakataon para unti-unting ipatanggap kay Maria ang sitwasyon. Ngayon tapos na ang lahat, tumawag si Isabel. Umiya ang boses. Jose, sabi ng doktor, kailangan daw ma-admit. Natatakot ako mag-isa. Pupunta na ako. Sabi ni Jose, ikaw ayos ka lang ba diyan? Iba ang boses mo, ayos lang. Hinilo ni Jose ang kanyang sentido. Papunta na ako. Pakababa ng telepono, tinitigan niya ang walang laman na bahay. Sa loob ng 7 taon laging mainit ang lugar na ito. May tawanan ng mabata, maanino ni Maria. Ngayon siya na lang. Mag-isa na alala niya ang huling tingin ni Maria sa kanya.
Kalmado. Pero malamig hindi pala iyon kalmado. Iyon ay paksuko pagkatapos ng. Kawalan ng pag-asa kinuha ni Jose ang susi ng sasakyan at tumakbo palabas gusto. Niyang pumunta sa ospital. Pero mas gusto niyang hanapin si Maria ngunit saan hahanapin? Saan pupunta si Maria sa bahay ng magulang niya sa mga kaibigan o natuklasan na niya ang tungkol kay Isabel at hinahanap ito. Nang maisip ito biglang kinabik ni Jose ang manibela at nakmaneho papuntang Makati na. Buksan ni Isabela ang pinto, nakita niya ang maputang mukha ni Jose. Nagula Jose, anong nangyari? Pumasok si Jose at inilibot ang tingin. Walang bakas ni Maria pumunta ba dito? Angko, tanong niya ang asawa mo. Hindi. Nagtatakang sabi ni Isabel bakit siya pupunta dito? Nakahinga ng maluwa si Jose ngunit mas lalong bumigat. Ang kanyang puso hindi hinanap ni Maria si Isabel saan siya. Napunta dala ang maanak pinutol ang lahat ng komunikasyon. Ito ay senyales ng tuluyang paalis. Ano bang nangyari? Hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay. Umalis si Maria kasama ang mga bata. Hindi ko alam kung saan napopo si Jose. Natigilan si Isabel. Alam niyang may pamilya si Jose pero hindi niya. Inakalang bigla na lang maglalaho ang asawa nito sa pagkakaalam niya. Ang asawang iyon ay dapat mahina masunurin at hindi lalaban. Nalaman na niya pabulong na tanong ni Isabel, siguro anong gagawin natin? Umiling si Jose. Hindi niya rin alam kung ano ang gagawin. Mag-report sa pulis si Maria ang ina ng mga bata. Hindi krimen ang pag-alis kasama ang mga anak. Kumuha ang private investigator. Kailangan ang oras. At kung nagtatago si Maria, mahirap siyang mahanapin. Tumunog muli ang cellphone. Ang ama niyang si Antonio umuwi kaagad. Nahimatay ang nanay mo nang makarating si Jose sa bahay. Nakahiga si Carmela sa kamamaputla ang mukha. Nakaupo si Antonio sa tabi. Seryoso ang mukha. Anong nangyari? Tanong ni Jose. Tingnan mo ang ginawa mo. Sinamaan siyang tingin ni Antonio. Matagal kong sinabi sao na hindi mo may tatagoyan ngayon. Umalis na si Maria. Dinala pa ang mga bata. Pawala na may tutulong ang pagsasabi niyan ngayon. Kailangan natin siyang hanapin saan hanapin. Mukhang mahinahon si Maria. Pero matigas ang ulo niyan kung desidido siyang umalis walang makakahanap sa kanya. Nagising si Carmela at hinawakan ang kamay ng anak. Jose, kailangan mong mahanap ang maapo ko sila. Ang dugong Reyes, alam ko masabi ni Jose, pero paano ang social circle ni Maria? Ay simple lang, mamagulang. Ilang kaibigan, magkatrabaho. Isa-isang tinawagan ni Jose ang sagot. Hindi nila alam. Ang mga magulang ni Maria ay totong walang alam. Sinabi lang ni Maria na mababakasyon sila kasama ang mga bata. Hindi sinabi kung saan o kailan babalik. Jose, sinaktan mo ba si Maria? Tanong ng biyenan niyang lalaki sa telepono. Mahigpit ang tono. Hindi po pa. Hindi. Bakit siya biglang aalis kasama ang bata nang hindi man lang namin alam kung saan inagaw ng biyena niyang babae ang telepono? Jose, sinasabi ko sao kapak may nangyaring masama kay Maria. Hindi kita mapapatawad. Ibinaba ni Jose ang telepono. Sumasakit ang ulo. Walang alam ang magulang ni Maria. Walang alam ang kaibigan. Ang katrabaho sinabing nakalip siya lahat ng lit na wala gabi na nag-isa. Si Jose sa sala na alala niya ang nakalipas na 7 taon. Mabuting asawa si Maria. Mabuting ina. Inalagaan niya ang pamilya. Sinuportahan ang kanyang karera. Hindi kailanman nagreklamo at ano ang ibinigay niya. Kasinungalingan pakakanulo isang ibang pamilya. Ngayon umalis na ito kasama ang mga anak. Ito ang parusang nararapat sa kanya. Ngunit mga anak niya iyon. Hindi niya sila kayang mawala. Sina Juan at Miguel ang kambal na pinalaki niya. Ang kanyang karangalan. Kinuha ni Jose ang cellphone at tinawagan ang isang kaibigang private investigator. Tulungan mo akong mahanap ng tao. Urgency no, asawa ko kasama ang 2 anak na wala kaninang hapon na tahimik. Ang kausap sa kabilang linya. Jose, wala pang 24 oras na nawawala ang asawa mo. Hindi payan ito turing na missing person ng pulis. Kaya nga sao ako tumatawag. Sabi ni Jose, hindi problema ang pera. Hanapin mo lang sila agad. Sige, ipadala mo sa akin ang detalye. Pagkababa ng telepono, sinimulan ni Jose na kolektahin ang impormasyon ni Maria. SSS number, passport number, cellphone number, plaka nga sasakyan. Ngayon niya lang napansin na napakakunti pa lang ang alam niya tungkol kay Maria. Hindi niya alam kung sino ang mga kaibigan nito, kung saan ito gustong pumunta, kung ano ang ginagawa nito kapag malungkot. 7 taon na pagsasama tinatanggap niya lang ang mga
ginagawa nito. Pero hindi niya ito tunay na kilala 3:00. 00 ng madaling araw nag-text ang investigator. Ang credit card ng asawa mo ay may transaction. Sa airport kaninang hapon bumili ng 3 tiket papuntang Davao. Nagising diwa ni Jose nagpunta si Maria. Sa Davao? Kasama ang mga bata? Maari mo bang malaman ang specific flight? Inaalam pa kailangan ng oras hindi na makapahintay si Jose agad. Siyang nakbook ng pinakamaagang flight papuntang Davao. Nam nga mumaga ang lipat habang na ang pakinaalinlangan si Jose sasabihin ba niya kay Isabel na sa ospital pa ang anak nito. Sa huli nag-text na lang siya may business trip akong ilang araw tumawag ka kung may kailangan. Hindi sumagot si Isabel 5 noon umaga na sa airport na si Jose bago sumakay muling nag-text ang investigator na laman ko na. Ang tiket na binili ng asawa mo ay papuntang Cebu hindi Davao Cebu isang siyudad sa Visayas malayo sa Davao. Bakit doon pumunta si Maria sigurado ka? O sigurado. Ipinadala ko na sa iyo ang screenshot NG booking. Tinitigan ni Jose ang screenshot o tunga ang passport number ni Maria at ang destination ay Cebu agad. Niyang binago ang kanyang flight. Pero ang pinakamaagang flight papuntang Cebu ay sa hapon pa habang nakaupo sa departure lounge. Tinawagan ni Jose ang mga magulang ni Maria sinabi niyang posibleng nagpunta si Maria sa Cebu anong gagawin. Niya doon tanong ng biyena niyang babae hindi ko po alam pa ma. Kung sakaling tumawak si Maria sa inyo sabihin, niyo po agad sa akin hindi pwedeng lumaki. Ang bata nga walang ama. Ngayon mo lang nalaman na hindi pwedeng. Walang ama ang bata malamig na sabi ng biyena niyang lalaki. Ano bang ginawa mo nun? Ibinaba ang telepono hawa ni Jose ang cellphone. Nanalamig ang puso. Gustong gusto. Siya nang bamagulang ni Maria nun? Ngayon na bago na? Ang pakikitungo nila. Ibig sabihin posibleng sinabi na ni Maria sa kanila ang tutudua nga hapon lumipat ang eroplano at dumating sa Cebu ang 4:00. Pakababa pa lang binuksan agad ni Jose ang cellphone may. Text mula sa investigator. Nak-check-in ang asawa mo sa isang hotel sa Cebu ipadadala ko ang address. Sumakay si Jose ng taxi at dumiretso sa hotel. Habang nasa biyahe iniisip niya ang eksena kapag nakita niya si Maria. Hihingi siya ng tawat magpapaliwanag hihilingin na patawarin siya sasabihin niyang mahal. Niya ito mahal. Niya ang anak at hindi. Niya sila. Kayang mawala. Pagdating sa hotel dumiretso si Jose sa front desk. Hinahanap ko si Maria Santos. Kasama niya ang 2 batang lalaki na kambal. Dapat naka-check-in. Sila dito tiningnan ng receptionist pasensya na po sir. Pero walang ganyang bisita dito. Imposible ngayon lang sila nag-check-in. Sir, wala po talaga ipinakita ni Jose ang address ng hotel na ipinadala ng investigator. Ito, ang hotel paki-check po ulit ng may gimuling. Tiningnan ng receptionist umiling ito wala po talaga sir. Wala po kaming bisita na ganyan ang pangalan. Baka gumamit ng ibang pangalan na tigilan si Jose gagamit ng ibang pangalan si Maria saan siya kukuha ng ibang ide. Tumawag ang investigator Jose na alaman ko na nagbook na. Ang asawa mo sa hotel na. Yan pero hindi siya. Nag-check-in ginamit. Niya ang credit card mo para makbook. Posibleng pain lang yun anong ibig mong sabihin posibleng. Sinadya niyang gamitin ang card mo para makbook na hotel. Para papuntahin ka sa Cebu. Pero sa totoo lang nasa ibang lugar siya sa galit. Halos iba to ni Jose ang cellphone pinaglalaruan. Siya ni Maria sinadya niyang maiwan ng clue para habulin. Niya ito sa Cebu habang siya ay nasa ibang lugar. Nasaan siya ngayon? Inaalam pa naka-off ang cellphone niya at hindi na ginagamit ang credit card. Mahirap siyang itrace nakatayo si Jose sa lobby ng hotel pinapanut ang mga taong dumadaan bigla siyang nakaramdam ng panghinamay. Plano si Maria matagal na niya itong plano. Bawat hakbang ay kalkulado at siya parang tanga na sumusunod lang. Sa gusto nito dumilim na naglakat si Jose sa mga kalsada ng Cebu nang walang patutunguhan hindi niya. Alam kong saan hahanapin hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Maria at ng mga bata. Kumain na ba sila mayos ba ang tulok nila? Namimiss ba ngang mga bata ang kanilang ama? Biglang naisip ni Jose ang isang posibilidad. Nag-abroad kaya si Maria May. Passport siya. Ang passport ng mga bata ay kinuha rin noong 1 taon para daw sa future. Travel kung nak-abroad sila. Mas mahirap silang hanapin agad niyang
Tinawagan ang investigator ay check mo ang immigration records may. Record ba si Maria at ang dalawang bata na umalis ng bansa kailangan niyang clearance? Susubukan ko ang paghihintay ay sobrang haba kumuha si Jose ng hotel at hindi nakatulog. Buong gabi paulit-ulit niyang inaalala ang makilos ni Maria nitong manakaraang buwan naghahanap ng kahit anong senyales kailan siya nagsimulang magduda. Kailan siya nagsimulang magplano bakit? Wala siyang napansin kinabukasan ng umaga tumawa ang investigator na Checo na walang record na umalis sila ng bansa na sa Pilipinas pa rin ang asawa mo at mga anak na kahinga ng maluwak si Jose nasa Pilipinas pa sila may pag-asa pang mahanap ngunit nagpatuloy ang investigator na laman ko na isang buwan na ang nakalipas. Nakbukas ang asawa mo ang isang safety deposit box sa isang bangko. Ang address ay dito sa Cebu isang buwan na ang nakalipas. Pumunta na si Maria sa Cebu ang laman ni safety deposit box. Hindi ko alam kailangan ng personal na presensya o authorization para buksan. Agad na. Pumunta si Jose sa bangko ngunit tulad ng sinabi ng investigator walang authorization mula kay Maria. Hindi niya mabubuksan ang box ito. Ay, isang buwan na ang nakalipas. Pumunta si Maria sa Cebu para magbukas ng safety deposit box, ibig sabihin matagal na niyang pinlano ang pag-alis kung gayon posibleng mayroon siyang matutuluyan dito sa Cebu. Nagsimulang maghanap si Jose sa Cebu. Pumunta siya sa mga real estate agent nagtanong kung may isang babaeng nangangalang Maria Santos na umupa o bumili ng bahay. Pumunta siya sa mga eskwelahan nagtanong kung may isang pares ng kambal na lalaki na lumipat walang nahanap sa ikatlong araw halos mawala na ang pag-asa. Si Jose nang magbigay ang isa pang clue ang investigator. Nalaman ko na may pinsan si Maria dito sa Cebu si Ana Garcia. Malapit daw sila posibleng doon siya nagpunta. Naalala ni Jose na may pinsan nga si Maria sa Cebu pero bihira silang makita. Nakita sila noong kasal nila pero pagkatapos nun. Ay, wala nang komunikasyon ipadala mo sa akin ang address sinundan ni Jose ang address isang lumang apartment complex. Kumatok siya sa pinto. Ni Ana isang babae sa katanghaliang gulang ang nagbukas sino po sila nandiyan po ba? Si Ana asawa po ako ni Maria naging alerto ang ekspresyon ng babae Maria. Hindi ko kilala pinsan. Niyo po siya. Paanong hindi niyo kilala? Despradong sabi ni Jose Ana. Alam kong posibleng nagpunta dito. Si Maria, sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Nasa kanya ang maana ko sinabi ko ngang hindi ko kilala isasara na sana ni Ana ang pinto. Hinarangan ni Jose ang pinto Ana parang awa mo na hayaan mo akong makita ang mga anak ko ako ang ama nila namimiss ko na sila. Namimiss mo sila. Mapa lang tumawa si Ana na saan ka noong namimiss mo sila. Nasa piling ng ibang babae. Jose sinabi na sa akin lahat ni Maria may iba kang pamilya at Ana. Ngayon mo lang naalala na may mga anak ka dito na mula ang mukha. Ni Jose sinabi na nga ni Maria kay Ana hindi pa kakaunawaan yun pwede. Kung ipaliwan na huwa ka na mapaliwan na malami. Nasabi ni Ana wala dito si Maria at hindi ko alam kung nasaan siya kahit. Alam ko hindi ko. Sasabihin sa iyo isinara ang pinto nakatayo si Jose sa labas kumuha ang huling hibla ng paasa kinausap na pala ni Maria pati ang pinsan niya. Ibig sabihin maingat ang kanyang plano posibleng hindi na talaga siya babalik na tuloy. Si Jose sa Cebungang, 2 pang araw-araw siyang nakihintay sa labas ng apartment ni Ana umaasang makita si Maria o ang mga batang ngunit tahimik ang apartment. Walang pumapasok o lumalabas. Sa 5 araw kailangan nang umalis ni Jose tinatawagan na siyang opisina. Ang anak ni Isabel ay nakalabas na rin ng ospital at kailangan nang mag-alaga pagbalik sa Maynila pareho. Parin ang lahat ngunit iba na walang laman ang bahay. Walang tawanan ng mabata walang anino ni Maria na kaupo si Jose sa sofa. Tinitigan ang dating mainit na tahanan sa unang pagkakataon. Nagsisi siya. Nagkamali siya. Sobrang mali akala niya. Kaya niyang makaroon ng 2 pamilya. Kayang balansahin ang 2 babae ngayon. Wala na siyang pamilya kailangan ng ama ng anak ni Isabel ngunit ang puso ni Jose ay lumipat. Nasa kung nasaan man ang kanyang kambal kinuha niya ang cellphone at nektek sa lumang numero ni Maria. Maria patawarin mo ako. Nasaan kahayaan mong makita ko ang nga anak natin pakiusap message sending failed. Ang numerong iyon ay hindi na aktibo ibinaba ni Jose ang cellphone tinakpan ng mukha ang 2 kamay. Ang naluha ay tumula-mula sa pagitan na kanyang madali rin nawala na sila.
Tuluyan na silang nawala magang dumarating ang taksibol sa Cebu katapusan pa lang. Nga, Pebrero na mumulala na ang nga puno ang inupahang apartment ni Maria. Ay may magandang komunidad, may playground, swimming pool at library mabilis na. Naka-adjust ang kambal sa bagong kapaligiran sa tulong ni Maria. Nakapasok sila sa isang magandang pribadong paralan sa malapit mamabakit. Tayo dito sa Cebu mag-aaral, tanong ni Juan. Dahil dito nakahanap si mamang bagong trabaho. Hinaplos ni Maria ang buho ng anak. Gusto niyo ba dito o pumalaki ang bagong school at mababait ang mga teacher, sabi ni Miguel Promedio. Namimiss ko si Papa Kumirot, ang puso ni Maria. Alam niya hahanapin ng mga bata ang kanilang ama, hindi ito maiwasan, ngunit hindi niya sila pwedeng ibalik sa isang kapaligirang puno ng kasinungalingan. Busisi Papa sa trabaho. Kapak may oras na siya, bibisitahin niya kayo. Nagsinungaling si Maria ng maayos na ang mga bata. Sinimula ni Maria na asikasuhin ang mga legal na usapin. Lumipat si Atty. Cruz mula Maynila papuntang Cebudala ang mga papeles para sa diborsyo. Natanggap na ni Jose ang supina mula sa korte. Sabi ni Atty. Cruz pumayag siyang makipagdipsyo, pero hinihiling niya ang kustodiya ng mabata. Imposible, Maring, sabi ni Maria. Alam ko may sapat tayong ebidensya para patunayan ang kaniyang pagkakamali at ang iyong pinansyal na kakayahan ay sapat para alagaan ang dalawang bata. Binukla ni Atty. Cruz ang mga dokumento. Ito ang listahan ng mga ari-arian. Ayon sa batas makakakuha ka ang kalahati. Ang gusto ko lang ay ang nararapa sa akin, sabi ni Maria. Pwede en mapunta sa kanya ang bahay, pero gusto ko ngang kalahati niyang ipon at yung pera na ibinigay niya sa babay iyon. Ay, palilipan ng conjugal property gusto kong bawiin. Yon, tumango si Atty. Cruz. Nangangalap na kami ng ebidensya ang bahay at sasakyan na nakapangalan ka Isabel ay binili gamit ang inyong conjugal property. Pwede nating hilingin na ibalik iyon. Tumingin si Maria sa labas ng bintana. Sa community naglalaro ang mabata. Ang tawanan nila ay naririnig. Ang kanyang maanak ay nasa baba nakikipaglaro sa mabagong kaibigan. Nagsimula na ang bagong buhay. Unang linggo ng Marso. Unang pagdinig sa korte. Hindi dumalo si Maria. Si Atty. Cruz ang kanyang kinatawan. Dumating si Jose kasama ang kanyang abogado. Mainit ang naging pagdinig. Iginigiit ng abogado ni Jose na walang kasalanan si Jose at hinihiling ang kustodya ng kambal. Nilabas ni Atty. Cruz ang mga ebidensya. Logs, bank statements, mga litrato ni Isabel at anya anak nito, at ang mga flight records ni Jose at Isabel. Namutla si Jose. Hindi niya inasahan na ganito karaming ebidensya ang nakalap ni Maria. Ang ebidensyang iyan ay hindi legal na nakuha. Argumento ni abogado ni Jose, legal na nakuha at may notaryo kalmadong, sabi ni Atty. Cruz, at may testigo na magpapatunay na si Mr. Jose Reyes ay mayroong isa pang de facto marital relationship. Testigo na tigilan si Jose. Bumukas ang pinto, pumasok si Isabel. Tiningnan niya si Jose. May komplikadong emosyon sa kanyang mata. Pagkatapos naglakat siya papunta sa witness stand. Ikaw hindi makapaniwala si Jose. Patawad, Jose. Pabulong na sabi ni Isabel. Hinanap nila ako, sabi nila kung hindi ako magtetestigo kakasuhan nila ako ng bigami. Hindi ako pwedeng makulong, kailangan ako ng anak ko. Napaupo si Jose Silya. Gumuho na ang huling depensa niya. Nagpatoto si Isabel. Inamin na 4 na taon silang nagsama ni Jose at may isang anak na babae. Si Jose ang nabibigay ng buwanang suporta at nakbabayad ng edukasyon ng bata na muhay. Sila bilang maasawa, inakala ng makapitbahay na sila. Ay, legal na kasamalinaw ang ebidensya. Malinaw ang katotohanan. Ipinakpaliban ng hukom ang pagdinig at maglalabas ng desisyon sa ibang araw. Paglabas ni Jose sa korte, pinalibutan siya ng nga reporter. Hindi alam kung sino ang nakalat ng balita. Nalaman ng lokal na media ang tungkol sa double life divorce case. Mr. Reyes, totoo po bang may dalawa kayong pamilya? Ano po ang masasabi niyo sa ginawa ng inyong asawa? Kaninong anak ang ipaglalaban niyo? Itinula ni Jose ang mga reporter at mabilis na umalis. Sa unang pagkakataon naramdaman niya kung ano ang ibig sabihin ng masira. Ang pangalan pa uwi niya. Naghihintay ang kanyang magulang. Kumusta? Tanong ni Carmela. Nagtestigo si Isabel. Mapaklang ngumiti si Jose. Talo tayo. Ang walang hiyang babaeng yon. Nakmura si Carmela. Pinakain mo, binuhay mo, tapos kakagatin ka patalikot. Mata mo na pagod na, sabi ni Jose. Ako ang nakamali mula sa simula. Mali na ako. Bumuntong hininga si Antonio. Jose, huli na para sabihin. Yan ang mahalaga ngayon.
ay kung paano natin mapapanatili ang mga apo natin. Hindi na natin sila makukuha. Umiling si Jose Sapat. Ang ebidensya ni Maria at malinaw ang pagkakamali ko hindi ibibigay sa aking nga hukom ang dalawang bata kong gayon. Ipaglaban mo ang isasabi ni Carmela Kambal sila. Isa sa bawat isa patas yun, patas gustong matawa ni Jose. Naging patas ba? Siya, kay Maria naging patas ba siya? Kay Isabel, naging patas ba siya? Sa mga anak niya? Ang gusto niya lang ngayon ay isang pagkakataon na makita ang nga anak niya at humingi ng tawad sa kanila ilang. Araw makalipas tumawag si Atty. Cruz. Kay Maria sinabi niyang pumayag na si Jose sa diborsyo at isinusuko na ang kustodiya ng bata. Hinihiling na lang niya ang visitation rights. Handa niyang ibigay sa ang bahay at kalahati nga ipon. Ang hiling niya lang ay payagan mo siyang makita ang bata. Sabi ni Atty. Cruz, nag-isip si Maria pwede ang visitation rights pero dapat nasa ilalim ng aking supervision at hindi pwedeng isama ang babaeng yon at ang anak niya. Maaari nating isulat yan sa kasunduan at kailangan niyang pumirma ng isang kasunduan na hindi na niya guguluhin ang buhay namin ng mga anak ko, Che. Unang linggo na Abril formal na nilagdan ng kasunduan sa diborsyo na kuha ni Maria ang kalahati ng halaga ng bahay, kalahati ng ipon at bahagi ng perang. Ginastos ni Jose para sa bahay at sasakyan ni Isabel nang pumirma si Jose nang ginginig ang kanyang kamay 7 taon. Napagsasama nagtapos na pwede ko bang makita ang mga anak ko, tanong niya kay Atty. Cruz. Sabi ni Miss Santos, kapag naka-adjust na ang mga bata sa bagong kapaligiran, ayusin niya ang pakikita ninyo tumango. Si Jose may luha sa kanyang mga mata. Mayo bumili si Maria ng isang maliit na tsondo sa tibu, hindi malaki. Pero sapat na maganda ang komunidad at maganda ang paralan. Sanay na ang kambal sa bagong buhay. May mga bago na silang kaibigan. Sumali sa football at art class. Masaya sila araw-araw. Tuwing weekend dinadala sila ni Maria sa beach. Tumatakbo ang nga bata sa buhanginan. Ang kanilang tawanan ay sumasabay sa sina ng araw. Mamatingnan mo ang nakuha kong shell. Tumakbo si Juan. Ang ganda kinuha ni Maria. Ang shell! Mama, kailan tayo uwi sa Maynila? Tanong ni Miguel. Namimiss mo na ba ang Maynila? Opo, namimiss ko si Lolo at Lola at si Papa. Hinaplos ni Maria ang buhok nga na nasa sama. Uwi tayo, okay po? Tinitigan ni Maria ang maanak, puno ng pasasalamat ang puso. Salamat at napakatata nila. Salamat at mabilis silang naka-adjust. Salamat at nanatili silang masayahin at mapakmahal. Na mga bata huling linggo ng Hunyo inayos ni Maria ang pagkikita ni Jose at ng mga bata sa isang family restaurant. Sa Cebu dumating si Jose, kalahating oras na mas maaga. Kinakabahan, pinagpapawisan ang magkamay, paulit-ulit na tumitingin sa relo. 3 buwan na niyang hindi nakikita ang mga anak. Tumangkat na kaya sila tumaba o pumaya na alala pa kaya nila ang kanilang ama. Nang dumating si Maria kasama ang nga bata, agad na namula ang nga mata ni Jose. Papatumabo ang kambal at yumakap sa kanya. Niyakap ni Jose ang dalawang anak. Tumulo ang luha. Inamoy niya ang mag-anak ang amoy na pamilyar sa kanya. Ang amoy nga, tahanan papa, saan ka napunta? Ang tagal mong hindi kami dinalaw. Tanong ni Juan. Busi si papa sa trabaho. Garal-gal ang boses ni Jose. Sabi ni mama, nandito ka na raw sa Cebu. Pwede mo na kaming dalawin palagi. Sabi ni Miguel, anak, dadalawin kayo ni papa palagi. Tumingin si Jose kay Maria. Salamat. Tumango si Maria at umupo sa kabilang mesa. Binibigyan sila nga espasyo. Naglaro si Jose kasama ang nga bata. Kumain ng ice cream. Nagwento ng manangyari sa loob ng 3 buwan. Hindi niya magawang tanungin kung kumusta si Maria, kung ano. Ang plano nila sa hinaharap. Mabilis na lumipas ang 2 oras. Naburas lumapit si Maria. Ana oras na para umuwi papa, kailan? Et sumama sa kanilang ina. Nakatayo si Jose. Sa labas ng restoran, pinapanot silang papalayo. Hanggang sa mawala, sa karamihan kinuha niya ang cellphone at nag-text kay Maria. Salamat mayos ang nga bata. Inalagaan mo silang ng mabuti.
Sumagot si Maria. Mga anak ko sila maikling ngunit malinaw mga anak. Niya, palajing magiging nga anak niya. Tak araw dinala ni Maria ang mabata sa Maynila para bisitahin ang kanilang mga lolo at lola. Umuwi rin si Jose sa ilalim ng pagbabantay ng mamagulang ni Maria na kasama niya ang mabata sa loob ng isang araw. Malamig ang pakikitungo ng mga magulang ni Maria. Kayo ngunit para sa mabata pinayagan pa rin siyang bumisita. Anong plano mo sa buhay, tanong nang biyenan niyang lalaki magtatrabaho ng mayos. Magiging mabuting tao, sabi ni Jose pa, mapatawarin niyo po. Ako kay Maria ka humingi ng tawad, sabi ng biyenan niyang babae. Ang gusto lang namin ay maging mayos ang buhay ni Maria at namga bata. Tumango si Jose, alam niyang may mga pakakamaling hindi na may tatama, may mga sugat na hindi na maghihilom. Ang kaya niya lang gawin ay respetuhin ang desisyon ni Maria at gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang ama. Agosto na regular si Maria sa bago niyang trabaho sa Cebu, isang middle manager sa isang multinational company. Mas matas ang sahod kaysa dati at mas maganda ang working environment. Nag-upa siya ng isang maliit na opisina at nagsimulang tumanggap ng mga freelance translation projects. Ito ang kanyang major nung kolehiyo na matagal nakalimutan, ngayon binabalikan niya ito ang buhay. Ay, abalang ngunit masaya. Trabaho, pag-alaga sa mga bata, mga hobby tuwing weekend at paminsan-minsang pakikipakita sa mga kaibigan. Muling bumalik ang ngiti sa mukha ni Maria, isang ngiti na mula sa puso, magaan at malaya. Setyembre na saglit. 2 na ang bata. Dumalo si Maria sa parent-teacher meeting. Nakaupo sa classroom, tinitigan ang upuan ng kanyang maanak. Puno ang puso, sinabi ng guro. Isang batang babae, Ma'am Maria. Mabilis pong naka-adjust sina Juan at Miguel. Maayos ang pakikitungo nila sa makaklase at masipag mag-aral. Salamat po, Ma'am. Pero naalinlangan ang guro. Minsan po sinasabi nilang namimiss nila ang kanilang ama. Kumirot ang puso ni Maria. Bantayan ko po. Pauwi, tinanong ni Maria ang mabata. Namimiss niyo na ba si Papa? Tumango si Juan, sabi ni Papa dadalawin niya kami every month, pero hindi pa siya dumadalaw ngayong buwan. Naktext si Maria. Kayo si hinahanap ka ng bata, kailan kapupunta ngayong buwan? Mabilis na sumagot si Jose. Pwede ba sa weekend? Pwede sa weekend. Dumating si Jose, dinala niyang mabata sa Science Museum sa amusement park. Buong araw silang naglaro. Nang ihatid niyang mabata sa gabi, inyabot niya kay Maria ang isang sobreano 2 child support para sa buwan na ito, sabi ni Jose. Simula ngayon, ide-deposito ko na lang sa account mo tuwing unang araw ng buwan. Tinanggap ni Maria. Salamat, Maria. Nag-alang, sabi ni Jose. May sasabihin ka pa ba si Isabel umuwi na? Siya sa probinsya kasama ang anak niya. Nagiwalay na kami, natigilan si Maria sandaling ngunit hindi nagsalita. Alam kong wala nang saysay na sabihin to ngayon, pero gusto kong malaman mo na kamali ako. Hindi dapat kita niloko. Hindi dapat kita sinaktan. Mahina ang boses ni Jose. Sana maging masaya ka, Toto. Magiging masaya ako, sabi ni Maria. Tumango si Jose at tumalikot. Tinitigan ni Maria ang kanyang likot. Sa unang pagkakataon naramdaman niya na marahil kayang pagilumin na panahon ang ilang bagay. Hindi pagpapatawad, hindi paglimot, kundi pagpapakawala. Oktubre, nakakilala si Maria ng isang bagong kaibigan sa Cebu. Ama ng kaklase ng kanyang nga anak. Ang pangalan niya ay Marco at isa rin siyang single parent. May isang anak na babae. Nakakilala sila sa parent-teacher meeting. Matapos ang ilang usapan, nalaman nilang makasundo sila. Si Marco ay isang profesor sa universidad. Mabait at magalang. Mabait din siya sa mga bata. Hindi madali ang mag-alaga ng 2 bata mag-isa. Sabi ni Marco, nakasanayan ng ngumiti si Maria. Ikaw din hindi madali maalaga ng isang anak na babae. Magtulungan na lang tayo, sabi ni Marco. Sa weekend pwede nating dalin ang mabata para maglaro, para may kalaro rin sila. Naisip si Maria at pumaya. Kailangan niya ng social life. Kailangan din ng nga anak niya ng makaibigan nung weekend. Nag-outing ang 2 pamilya. Ang anak ni Marco, si Maya, ay 7 taong gulang, tahimik at maganda. Nakasundo niya agad ang kambal. Nakaupo si Maria at Marco sa damuhan, pinapanot ang nga bata. Madalas bang dumalaw ang dati mong asawa?
Tanong ni Marco isang. Bese sa isang. Buwan sabi ni Maria mayos naman siya ngayon nagbibigay ng suporta sa tamang oras. Dumadalaw sa tamang oras mabuti yan. Sabi ni Marco ano man ang naging relasyon ng mga magulang hindi dapat maapektuhan ang mga bata tumango si Maria ganun din ang iniisip niya. Kaya pinapayagan niyang dumalaw si Jose. Pinapayagan niyang manatili ang koneksyon ng mga bata sa kanilang ama para ito. Sa mga bata hindi para kay Jose. Nobyembre nakakuha si Maria ng isang malaking proyekto at kumita ng malaki. Dinala niya ang nga bata sa isang biyahe. Pumunta sila sa lugar na matagal na nilang gustong puntahan Disneyland sa harap ng kastilyo. Tuwang-tuwa ang kambal na nagpapakuha na litrato. Tinitigan sila ni Maria na alala ang sarili. Niya isang taon na ang nakalipas sa malamig na bahay na iyon nakikini. Sabiyanan na pinausapan ang tuition fee ng ibang bata. Ngayon tapos na ang lahat may bago. Na siyang buhay bagong. Trabaho bagong kaibigan. Ang mga anak niya ay malusok at masaya. Ito ang pinakamalaking kaligayahan Pasko. Nagtapat si Marco kay Maria alam kung hindi pa tayo matagal na magkakilala. Pero para sa akin isa kang mabuting babae isang mabuting ina. Seryosong sabi ni Marco gusto kong makasama ka. Sabay nating alagaan ang mga bata hindi. Agad sumagot si Maria kailangan. Niyang, oras kailangan niyang pag-isipan. Ang mga sugat mula sa nakaraang pagsasama ay naroon pa natatakot siyang pumasok sa isang bagong relasyon bigyan mo ako ngen. Panahon para pag-isipan. Sabi niya sige hintayin kita. Bagong taon, dinala ni Maria ang abata sa Maynila para madiwang kasama ang kanyang angga magulang. Nahanda ang kanyang ina ang masaganang nubuwe na Maria pumayat ka. Sabi ang kanyang ina mas maganda ka papayat. Ngumiti si Maria kumusta naman yung si Marco? Tanong nang. Kanyang ama mabait po. Mabait din sa mga bata kung gayon pag-isipan mo sabi ngang niyang ina. Bata ka pa hindi. Pwedeng mag-isa ka habang buhay tumango. Si Maria alam niyang naalala ang mga magulang niyang ngunit may sarili siyang ritmo. Pagkatapos ng bagong taon bumalik sila sa tibunak patuloy ang buhay. Trabaho pag-alaga sa mga bata paminsan-minsang pakikipag-date kay Marco. Dahan-dahan ayon sa daloy nguhay. Taxibol official na naitatak ang translation agency ni Maria nag-resign siya sa kanyang corporate job para patunan ng pansin ang sariling negosyo. Mahirap pero malaya at may pakiramdam ng tagumpay. Sa ikawang kaarawan ng kambal lumipat si Jose mula Maynila para magdiwang kasama sila. May dala siyang regalo, cake at isang sulat para sa inyo basahin. Niyo kapag nakaalis na si Papa, sabi ni Jose na ablo ng kandila. Ang nga bata nagiwa ng tsake masaya-masaya tinitigan sila ni Jose Meluha. Sa kanyang nga mata Maria salamat sabi niya. Para saan salamat sa papapalaki mo sa kanila ng maayos sabi ni Jose. Salamat at pinapayagan mo pa rin akong makita. Sila hindi nagsalita. Si Maria ginagawa niya ito para sa mga bata hindi para kay Jose. Nang umalis si Jose binuksan ng mga bata ang sulat. Mahaba ito isinulat ni Jose ang kanyang pangungulila sa mga anak, ang kanyang pagsisisi at ang kanyang mapangako para sa hinaharap sabi ni Papa mamahalin niya kami palagi sabi ni Juan hinaplos ni Maria ang buho ng anak mahal kayo ni Papa palagi at mahal din kayo ni Mama palagi mahal namin. Si Mama yumakap ang dalawang bata sa kanya niyakap ni Maria ang anak puno ng pasasalamat ang puso salamat sa pagsubok na ito na nakpatatak sa kanya. Salamat sa mga anak niya na nakbigay sa kanya ang lakas para maksimulang muli. Tak-aro tinanggap ni Maria ang alok ng kasal ni Marco Walang. Malaking kasalan isang simpleng salo-salo lang kasama ang dalawang pamilya. Masaya ang nga bata sinasabing mayroon na silang kapatid na babae. Nang araw na ikinasal sila nakpos si Maria sa social media. Muling pagsisimula. Nagpapasalamat sa lahat. Ang larawan ay isang family picture ning kanilang apat. Nak-like si Jose. Nak-comment. Congratulations. Sumagot si Maria. Salamat dalawang. Simpleng salita na naglalaman ng lahat ng pagpapakawala at pagpapatawad. Taglagas nakakuha ng malaking proyekto ang agency ni Maria sobrang abala ngunit gaano man kaabala naglalaan pa rin siyang oras para sa mga anak para sa kanyang asawa. Ang buhay ay abala ngunit masaya. Bawat araw
ay puno ang pag-asa Pasko dinala ni Maria ang mabata para magbigay nga. Regalo sa dati niyang nga biyanan tumanda na si Carmela nang makita ang nga apo tumulo. Ang kanyang luha lola huwa ka na umiya pinunasan ni. Wan ang luha ng kanyang lola. Namimiss ko kayo. Dadalaw po kami palagi nang umalis sila. Inihati sila ni Antonio sa Baba Maria. Patawarin mo kami sa mga nangyari noon. Sabi nito tapos na. Po yun sabi ni Maria, maingat po kayo. Oh, tapos na ang mga panloloko, ang mga sakit, ang mga luha. Tapos na ang Maria ngayon. Ay may, karera may, pamilya may, asawang na mamahal sa. Kanya et may mga anak na kaibig-ibig nilakbay niya ang pinakamadilim na daan at sa wakas narating ang liwanag. Sa sasakyan pawitulo na ang mabata hinawakan ni. Marco, ang kamay ni Maria, pagod ka ba? Hindi. Sumandal si Maria sa kanyang balikat. Masaya ako sa labas nga bintana kumikinang mailaw nga siyudad. Bawat bintanang mailaw. Ay, isang tahanan. May sarili na ring tahanan si Maria sa pakakataong ito tutubo at puno ng pagmamahal na alala. Niya, ang gabing iyon isang taon na. Ang nakalipas puno na. Kawalan ng paasa umalis. Siya, kasama ang mga anak nun hindi niya. Alam kung saan siya. Pupunta ang alam niya. Lang kailangan niyang umalis. Ngayon, nagpapasalamat siya sa matapang na sarili niya nun. Salamat at hindi siya sumuko. Hindi nagpatalo. Pinili niya ang dignidad at kalayaan siguro. Ganito ang buhay, May. Nawawala may nakukuha, may sakit, may ligaya. May pagtatapos, may pagsisimula. At ang kwento ni Maria ay nagsisimula pa lang kapag ang kasal ay naging isang magandang kasinungalingan ang paalis ay hindi. Pagtakas kundi ang pinakamalaking pagliligtas sa sarili. Ang lakas ng isang ina ay hindi nasusukat sa pagtitiis kundi sa katapangan na protektahan ng isang bagong simula matapos malaman ang katotohanan ang tunay na pamilya. Ay, hindi nakatali sa dugo kundi sa mga taong pinipiling manatili sa iyong tabi sa gitna ang anumang unos. Ang babaeng nakaahon mula sa isang dobleng buhay ay muling itatayo ang sarili niyang kaharian sa sarili niyang lupa. Sa pagkakataong ito ang pader ay gawa sa dignidad at ang korona ay mula sa pagpapahalaga sa sarili